Hello? Hello po. Good morning. Good Good morning. evening sa akin. Good morning sa Philippines. Good morning. Good evening po dito. Wala kasi, ano nga pala pangalan po nila? Honey na lang po. Honey. Yes po. Yan. Ano yan? Tawagan nyo ng ex mo yan? Hindi naman po. Ano lang, screen name. Ilan taon ka na, Honey? 33 po. Ano? 33. Ayan. Ma'am, so, yung telepono malapit sa bibig mo pero wag mo naman subo yan, ha? Oo. Ay, sorry naman. Sorry po. Sobrang lakas. Asa ka po ngayon? Anong lugar? Sa Saudi po. Saudi. Kingdom of Saudi Arabia. Tama po, no? Yes po. Alam mo yung tinatayo dyan na The Line? Part na kasi ako ng province, so hindi po ako Actually, sa Kumbaga province malayo yun. ako. Sa province yun, The Line. Hindi mo alam? Hindi ko pa narinig. Hindi Yung ko pa narinig. pinakamalaking building na itatayo in modern history. Diyan sa Saudi yun. The Line. Parang hindi pa ako nakakabalita. O, sige. Alright, sige. Honey. Nakabahan ako. Kailan ka pa naandyan sa Saudi? 2023. 2023. So, 3 taon na rin. Yes. Ano? Opo. Ano tawag nito? Anong mo? Anong bansa na napuntahan mo bago mag-Saudi? O first time mo 'yan? First time ko po dito. First time. Saan ka sa Pilipinas, by the way? Sa Quezon City lang po. Quezon City. Saan sa Quezon City? Anong gate number nyo? Charot lang, okay na yan. Okay. Papuntang Commonwealth, ganon. Ito naman, binibiro ka lang. Okay na yan. Oh. Ay. Papuntang Commonwealth. O, sige. Opo. Nakabahan ako. May asawa ka na ba, honey? Single mother po. Ilan na anak mo? 2 po. 2 na. Ilan taon na yung panganay? 11 and 7. 7-11 na. Opo. 11 and 7. Yung 11, grade 6 yun, grade 5? This coming year po is grade 6. And grade 2 naman po yung isa. Opo. Sige. Magkaparehong tatay? Sorry for asking. Ayun na nga po yung tinawag po, Papa Jackson. Bakit? Basta. Basta. Ano po kasi, okay na ba? Kwento ko na ba? Okay na. Ganito po kasi, 2013, nakilala ko yung first partner ko. I mean, siya naman talaga yung partner ko, 2013. Yung tatay ng unang anak mo, kami. tama? Yes po. Okay. Tapos, 2017, nagkahiwalay kami. Kasi, pinagtrabaho niya ako noon, ganun kasi para daw matulungan ko siya, ganito. So parang ako naman, nagtrabaho naman din ako. So that time kasi, kasi siya yung driver. So parang medyo mahina yung kitaan, ganun. So sabi niya sa akin, tulungan ko raw siya. Di ako naman, dahil para sa amin naman din. So naghanap ako ng trabaho. Tapos stay in kasi ako ng time na yon. Parang nag-stay in kasi ako noon kasi malayo sa Quezon City. So after ng ilang days lang, parang talagang will na rin siguro ni Lord na mahuli ko siya na bababae siya. Pero alam ko na kasi dati na babaero siya. Parang, ano po kasi, parang nung nagkakilala kami, parang wala na akong choice kundi makisama sa kanya. Kasi, Bakit wala kang choice? kasi po, nalaman po kasi ng father ko nung time na yon. Tapos, parang wala, sabi sa akin ng father ko,
kung makikipagsama ka ng gano'n, sabi niya sa'kin, "Makipagsama ka na." Parang pinush niya kasi ako na mag-asawa na ako. Ano pa lang ako, 20 years old ako nun. Tapos wala na akong choice kundi kumbaga nagtanan kami. I mean, tinawagan ko siya tapos sumama ako Wait, sa wait, kanya, wait, gano'n wait po. lang. You make it sound like as if, ano ka dito, parang ayaw mo. Ayoko pa po talaga mag-asawa ng that time kasi Hmm. parang hindi ko pa kasi na-enjoy yung pagka-teenager. I mean, kasi masyadong stricto kasi dati yung father ko. Tapos, parang nung time na yung nalaman niya na may boyfriend ako nun, first kasi nilang nalaman na may boyfriend ako kasi nung 17, 18, mga ganyan pa, hindi naman nila nakilala. So, yung lalaki na yun, nakilala niya. Then parang tinulak na nila ako mag-asawa. Then sabi ko, parang ako na yung sumama dun sa lalaki na Hindi, na hindi, hindi, hindi. na Wait lang. Gusto mo rin ba o ayaw mo? ayoko po sana pero no choice na po ko. Kasi po binugbog niya po ako nun, My eh. God. Okay. Yes po. Then parang inisip ko kung everyday kaming magkikita, araw-arawin niya rin akong bugbugin. Kaya sabi ko na lang dun sa nakilala ko, pero hindi pa kami mag-boyfriend that time. Parang nakilala ko lang siya, parang yun lang, nalaman lang po kasi nila para meron akong boyfriend. Ang alam nila boyfriend ko na pero hindi pa po talaga. Hmm. So to make the story short po, nagsama po kami. Okay. Tapos nabuntis po ako after ng 1 year. So ayun na nga po. Tapos 2017, fast forward na po. 2017, naghiwalay po kami kasi ngayon ang babae po siya. Then kaya pala niya ako pinagtrabaho nun kasi yung babae pala is luluwas galing ng probinsya and dadalhin niya sa apartment namin nang wala akong idea. Siyempre, ba't naman niya papaalam sa'yo? Ano ka ba? Hindi ka naman Ayun na nga po. Siyempre, hindi ka papayag eh. Oh. Parang na-realize ko na lang po nung time na tumawag sa akin yung sister ko, then sinabi niya sa akin na umuwi ka kasi yung asawa mo, yung partner mo, may nakita namin na may nagdinalang babae doon, ganun. So umuwi ako, hindi ko pinaalam sa kanya na umuwi ako ng bahay. Parang nagbiyahe ako, tapos pinalabas ko lang na nandoon na ako sa trabaho ko, ganun. Tapos kinabukasan nung umuwi siya, nakita niya ako, then nagulat siya. Sabi niya sa akin, ba't andito ka? Parang ilang araw pa lang, gano'n. Tapos sabi ko, nagulat ka ba? Gano'n. Tapos, yun na nga po, parang hindi ko siya inaway. Sabi ko lang sa kanya, ano nangyari? Sabi ko, bakit? Sabi ko. Tapos sabi niya, ay wala pala siyang sinabi. No? Parang sabi ko na lang, kung gano'n lang din naman pala na naghanap ka ng babae, sabi ko sa kanya, edi stop na natin to, sabi ko. Then umalis siya noon. So sa madaling salita, naghiwalay kami ng maayos na usapan. Walang away, walang gulo. Sabi ko na lang sa kanya, umalis ka. Sabi ko sa kanya, kasi dito ka pa talaga. Kasi doon kami tumira sa kung saan ako lumaki. Galing kasi ako ng probinsya, tapos lumuwas ako na Maynila, gano'n. Tapos kung saan ako lumaki, saan ako nag-aral, doon din kami tumira. So sabi ko, dito ka pa talaga, kung saan kilala ako dito, sabi ko. Tapos dito pa dinala yung babae mo. So, naghiwalay kami is 2017 ng November, October or November. Tapos, di ilang buwan din po kaming hiwalay nung time na yun. Tapos by February, syempre dahil po single era ako noon, parang single kasi ako noon, kumbaga wala akong partner, tapos ganun, parang yung mga kaibigan ko parang gusto nila na libangin ako, ganyan, para hindi raw ako ma-stress. Pero may work po ako noon kasi nga para dun sa anak ko po, parang hindi ko siya hinabol about sa bata. Sabi ko, bahala siya kung anong gusto niya, kung mag-support siya, okay. Kung hindi, okay lang din, sabi ko. Tapos, ganun na lang po. 2018 ng February, dahil sa mga kaibigan ko, nagkaroon ako ng meron silang pinakilala sa akin na kaibigan din nila. Opo, tapos syempre inuman, ganyan, kasi syempre single ako noon, tapos parang yun nga, parang gusto nila na parang hindi ako mag-isip dun sa nangyari sa amin ng partner ko, dun sa tatay ng anak ko, noong unang anak ko, ganun. Tapos yung anak ko, nasa laki lang din nun, pero tumira kami sa sister ko noon kasi parang
yun, kailangan ko din na meron din mag-aalaga sa anak ko. So parang nakiusap ako dun sa sister ko na alagaan yung anak ko para din makapag-work ako, ganun, para sa anak ko po. Tapos, ayun nga po, February. Tapos, March, yung lalaki na nakilala ko, may nangyari sa amin. Nung We? March. Bakit may One time nangyari sa... lang, Okay. kapadyak. So, Okay, sorry naman. Oo. unahan ko na po kasi Binigla mo kami sa ano sa detail. Oh. Tapos, kasi mahaba pong istorya. Tapos, opo. Pero yung hihingi ko po ng advice, hindi po dun sa naging partner ko. Tapos, ayun po. wala pa dito yung hihingi mo ng advice. So, intro pa lang to. Opo. Intro pa lang po to. Okay. Oh, sige. Gets. Jackson. Tapos, ayun po, mga bandang March kasi parang nagkamabutihan kami dun nung lalaki na yon. Pero hindi pa totally kami. Parang getting to know lang ganun. Tapos may nangyari sa amin. Ganun po. So, one time lang po yun. Ganun. Kasi parang lasing. Kasi kami nun hindi parang lasing talaga kami nun. Tapos, ayun po. Tapos, Ano yan? Hindi mo na naman ginusto yan o ginusto mo na? Ay, ginusto ko na to po. Okay. Sige. Opo. Tapos, after po nung nangyari, bigla po siyang nawala. Opo, bigla po siyang nawala. Hindi na po siya nagparamdam sa akin kahit as in walang chat, walang anything, wala talaga po. Tapos, so dumating po yung April. Nagulat ako. Yung partner ko, yung partner ko talaga po bigla po siyang dumating. And nakikiusap siya na magbalikan kami. Okay. Tapos, tapos tinanong ko po siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko, hindi ba kayo nag-work nung babaeng sinama mo dun sa apartment natin? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya lang sa akin, hindi naman daw naging seryoso yun at hindi ko raw kasi hiningi yung paliwanag niya. Bigla ko na lang daw siyang pinaalis, ganon. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ko hihingi yung paliwanag mo? Nakita na ng kapatid ko kako yung nangyari. Sabi ko, alam nga naman, sabi ko, isang bahay lang kayo natulog tapos yung kasama mo, sabi ko 2 years old na baby, sabi ko na bata, anong alam? Sabi ko, ano pa bang anong gagawin nyo nun? Mag-jack and boy kayo? Sabi ko sa kanya. So, hindi ko na hiningi. Baka nag-snake and ladders lang sila doon. Sobra ka naman. Ayun nga po. Hindi, no need to explain na kasi alam ko na yun. Hindi na kami mga bata. So, Kabagay, tama ka naman. Oh, yes po. Tapos yun, bumalik po siya and gusto niya po makipagbalikan. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi ko kung kailan parang nakaka-move on na ako. Sabi ko kung kailan, kasi syempre iniisip ko rin yung nakilala ko. Tapos syempre parang nagdadalawang isip ako dahil nga may nangyari sa amin. Then, wala kaming usapan na ganito, ganyan. Parang bigla siyang nawala. So parang nagdadalawang isip ako na balikan ko siya. Pero yung nagpapaliwanag sa akin, sabi niya, para sa bata, gumaganon siya. Siyempre ako, nung sinabi niya nung para sa bata, parang oo nga naman. Kasi ayoko din naman na ayoko iparana sa anak ko na broken kami. Nung that time po yun po yung mindset ko. Parang ayoko iparana sa anak ko na parang yun nga po, broken family. So, pinagbigyan ko siya. Pero sinabi ko sa kanya na kung talagang magbabago na siya, ganito, ganyan. Sabi naman niya, magbabago na daw siya para daw po sa amin and para maging maayos ulit yung sitwasyon namin, gano'n. So, pinagbigyan ko po siya. Nagbalikan kami. Inamin mo sa kanya yung nagawa mo o hindi na rin? Hindi po. Hindi ko sa kanya sinabi yun. Bakit? Ayoko kasi mapunta sa akin yung mali. I mean, ayoko na makitaan niya ako ng mali, di ba? Kasi, ayun po, kasi hindi ko naman din kasi parang walang seryoso din kasi nung time na yun Kasi bigla na lang siyang dumating and bigla na lang din siyang nawala. So parang mabilis lang ganon. Para ikaw lang malinis, parang ganon. Sa paningin ko. Tapos, ayun nga po, April po yun, nagbalikan kami.
Mm. Tapos mga bandang parang kasing natatandaan ko pa kasi kung anong date kami nagbalikan, parang April 10, 2018. Tapos Papa Jackson, Mm. April 18, kasi nagtataka ako bakit wala pa akong monthly period. Nakaw! Nakaw! Wait lang. And they called it puppy love. Nung time na yan, ilang taon na yung panganay ninyo? 3. Okay. Opo. Tinanong ko lang. 3 po kasi. Opo. Mm. Tapos April 18, so parang nagtataka na ako kasi sabi ko bakit wala pa akong monthly period. So ang ginawa ko, nagpiti ako noon. Nang hindi niya alam, hindi alam ng partner ko kasi magkasama na kami sa isang bahay noon eh. Umalis ako doon sa sister ko, tapos nag-rent kami bahay yan, nag-rent kami. Kasi nga, syempre, bagong balik kami noon. So, kailangan talaga namin bumukod for privacy, ganun. Tapos, dahil nga nagtataka na po ako, kasi wala pa po ako monthly period, so nagpiti po ako na hindi niya po alam. Then, ayun, boom, positive. So, hindi ko alam kung masaya ba ako o malungkot ako. Basta, ang alam ko lang no, positive. Then, hindi ko po sa kanya sinabi. Hindi ko agad sa kanya po sinabi ng time na yun. Kasi parang, sorry po sa term, pero binala ko po kasi siyang alisin. Okay. Opo, kaya hindi ko sa kanya sinabi. Kasi may hinala ka na, nakabuntis sa'yo, naka-one night stand mo. Hindi po, wala po, hindi po. Ba't mo binalak alisin? Kasi nga po, sabi ko sa sarili ko, baka po pag once na magbuntis ako, tapos magloko na naman siya, ako yung mahihirapan na naman. Mahihirapan ako kasi dalawa na yung ko. Kaya ang ginawa ko nun, parang binala ko siyang alisin. Pero hindi naman totally talaga na pina-abort, hindi, no. Yung parang uminom-inom lang ako ng mga gamot na bawal sa buntis, ganun. Okay, anyways, hindi natuloy yun. Opo, hindi po natuloy yun. Luckily, hindi po natuloy yun. Then, nung mga 2 months na po yung tiyan ko nun, doon ko palang sinabi sa kanya. Sabi ko sa kanya, buntis ako. Tapos parang siguro iniisip niya na parang masaya siya kasi hindi kami maghihiwalay na ganun. Parang may reason para magstay na kami together, you know. Tapos yun. So parang... Noong time na yan, mahal mo na ba siya o hindi pa? Ano ba naman po yung pagmamahal? Hindi naman po nawala yun eh. Kasi hindi naman din ako makikipagbalikan po kung wala pang natitirang pagmamahal po, di ba? And yung reason din kasi nun, para po, yun nga po yung anak ko, para at least lalaki po siya na buo po kami kahit na ganun yung mga nangyari sa amin. I mean, kahit ganun, ganun nangyari sa amin na naghiwalay kami, ganun. And, ayun na tinuloy ko yung pagbubuntis ko hanggang sa nalaman ko nagbabae yung anak ko. So natuwa naman ako kasi lalaki, babae na siya, ganun. So parang hindi na rin kasi naging issue din sa partner ko ng time na yun. Parang ewan ko kung nag-isip ba siya na bakit ang bilis naman mong nabuntis, ganun. Di ba parang wala na siyang tanong-tanong eh. Nung sinabi ko sa kanya na buntis ako, parang okay na, masaya lang siya, ganun. Tapos lalo nung nalaman niyang babae yung anak na magiging anak namin, gano'n, natuwa siya. Pero para sa akin kasi, pero hindi ko po talaga inisip, Papa Jackson, na parang sa kanya ba o hindi. Hindi, wala Hindi, po naisip talaga mo, teka nga muna, anong naisip? Anong hindi mo na, ikaw nakakakwento mo lang, di ba? Wait lang. Di ba kakakwento mo lang? Sabi mo, di ba na, nagtaka ako bakit ang bilis ko namang, bakit hindi na ako nagkaroon? Di ba ikaw nagsabi ngayon lang? Opo, pero hindi ko po talaga inisip na yung sa ibang lalaki. Wala Pero po naisip mo na ganun. possibility yon. The fact na naisip mo na bakit ang bilis mong na-delay, alam mong ano yun? Alam mong possibility yon. Kakakwento mo lang. Ikaw nagbanggit eh. Hindi po. Ayun nga rin po yung isang tanong ko po na may tendency po ba na mabuntis ako kahit hindi ko po alam eh. Basta ang alam ko lang buntis ako nun. Hindi ko po alam. Wait, stop. Magulo yun eh. Ano yung tanong mo? May tendency po ba na? Doon po sa partner ko mismo
nung nagbalikan kami, Hindi, may tendency ba na? na siya po yung nakabuntis sa akin. It's a possibility, nagtalik kayo eh. Opo, pero yun nga po yung dun sa nakilala kong lalaki, hindi ko po alam kung sino. Hmm. Then ganitong buhay, okay, continue po tayo. Hmm. Ang OA. Tapos, edi, sa madaling salita, tinuloy ko yung pagbuntis ko nang wala ng question yung partner ko. So parang wala na lang din sa akin. Parang sige, tuloy na lang natin, ganon. So, ayun at nanganak na ako, ganon. So, okay na kami. Tumatakbo po yung mga taon, okay na kami. Hanggang sa umalis po ako, nag-decide po ako na umalis ng bansa. 2022, nag-apply ako nun. Okay naman, pinayagan naman niya ako, ganon. So, nakaalis ako 2023. Tapos, ilang buwan pa lang ako dito nun. Pero nung nag-a-apply pa lang po kasi ako nun, parang kasi nung habang pala tumatakbo yung panahon, 2020, 2021, like that po, parang nagloloko-loko na naman po siya. Yung parang, kaya ako po naisipan na umalis nun. Kasi parang bababae na naman siya, ganun. Parang nakikita ko na naman na meron na naman siyang kinalolokohan, ganun. So, ang ginawa ko, parang sabi ko, para makaiwas na ako sa ganitong sitwasyon, apply ako ba ibang bansa. Parang niready ko yung sarili ko. Sabi ko, kung papalarin ako na makaalis, handa na ako eh. Kung malalaman ko na meron siyang babae, okay na ako, handa na ako. Para hindi na ako magugulat. Kasi gano'n na siya talaga eh. Bumalik na naman niya sa gano'n eh, kahit anong pilit ko sa kanya na pagbaguhin siya. Pero hindi po talaga. So parang, ayun po, nakaalis po ako ng bansa 2023. Then mga ilang months pa lang ako dito. Parang 3 months pa lang ako nandito. Ang dami ko na pong naririnig ng mga kwento na meron na naman siyang babae. Pero hindi na ako nagulat. Parang, okay. Kaya parang tinanggap ko na lang siya. Kasi wala na akong choice eh. Malayo ako. Ano bang magagawa ko? Ganyan. Pero kinausap ko siya through video call na sabi ko, ano na naman yung mga nakakarating sa akin na kwento, ganito. Sabi naman niya, anong kwento, ganun. Sabi ko, alam mo na yun kung ano, sabi ko. Sabi niya, wag ko rin paniniwalaan kasi chismis lang daw yun, ganun. Sabi ko, hindi naman sila gagawa ng chismis kung wala naman talaga sila nakikitang ginagawa mong masama, sabi ko. So, inamin na lang din naman niya na meron daw siyang, hindi, kasi alam malaki na anak ko eh. That time yung panganay ko, 8 na, so nakakakwento na siya sa akin kung ano yung nangyayari doon. So parang yun yung pinaniwalaan ko yung anak ko. Then sabi ko sa kanya, ganito na lang, sabi ko, ibigay mo lang yung anak ko sa ate ko. Okay tayo, hiwalay tayo ng maayos. Walang ibang usapan, sabi ko sa kanya. Mag-support ka, okay. Hindi, okay na lang din. Kasi hello, Papa Jackson. Andito kami, nagkakamot kami ng Kulobo at Siko. Ay, sorry po. Kasi feeling ko wala nang kausap eh. Tapos yun, sabi ko sa kanya, ayun, kung mag-support ka, okay. Kung hindi, okay lang din. Kasi parang, hindi naman ako pwede mag-please kasi wala naman ako magagawa. Malayo po ako eh. Kahit na sabihin ko na need mong supportahan yung bata, ganito. And sabi ko, kung talagang gusto mo din mag-support, hindi ko na kailangan manghingi. Ikaw na mismo magkukusa, magbigay. Pero wala pong ganun. Walang ganun nangyari until now since naghiwalay kami. I mean, since nag-decide ako na ipakuha ko yung mga anak ko sa kanya. Then, 2023, pinatutok yung conversation ko sa kanya. Wala na kaming conversation kasi nasa akin naman yung nasa side ko yung mga anak ko. So, yun ganun na lang po nangyari nun. Tapos, ang bilis kasi. Tapos, last month, May ba ngayon? Nung February. Ano ba ngayon? Ano Ano ka ba? po? November na ngayon, di mo alam? Hindi. Sige November po. na, happy Halloween na. Opo, para Pasko na ulit next month. Charot again. Opo, tapos, February, nagulat po ako. May nag-add sa akin. Yung pala yung nakilala ko nung 2018.
siya, nag-adjust sa akin sa Blue App. Then, pero hindi ko siya in-accept kasi iba kasi yung profile niya nun eh. So, ang ginawa ko parang wala, hindi ko siya in-stalk. So, Ito hindi yung ko naka alam na one siya night pala stand yun. mo. Yes po. Interesting. Okay, let's Opo, go. wait O lang. tapos, Papa Jackson naman eh. Tapos, ayun, nag-add po siya sa akin. Pero hindi ko siya in-accept agad-agad kasi hindi ko siya kilala. I mean, wala ka daw nakikitang picture. So, ang ginawa ko, ay hindi pa pala, siguro ilang days pa nakalipas before ko siya nakita sa message request. Tapos dun, I mean, nakita ko siya na nag-chat doon, nag-message sa akin, ganyan, kumusta, ganun. Tapos, so doon ko nalaman na siya pala yun. Tapos in-accept ko siya, ganun. Tapos nagkumustahan kami, ganito, ganyan, kumusta, ganun. Tapos, habang nagko-conversation kami, bigla niya sa akin sinabi na ganun, sabi niya sa akin, kinumusta niya pala yung bunso, yung anak ko na babae. Sabi niya sa akin, kamusta, ganun. Tapos kamusta rin yung anak mo, ganun. Sabi ko, okay lang naman sila, sabi ko. Tapos hindi niya pala alam na dito ako sa Saudi. Nagulat din siya kasi parang wala siyang alam, ganun. Tapos sabi ko, okay lang, sabi niya pwede daw ba makita yung mga anak ko, ganun. Kasi yung panganay ko, parang nakakasama niya ng mga time na yun ko, so parang kilala niya kasi. Tapos sabi ko, sabi ko, wala ako sa Pinas, sabi ko sa kanya. Sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, dito sa Saudi. Sabi niya, sabi niya, nakaalis ka ng ganun. Sabi ko, oo, sabi ko. Tapos, bigla niya sa akin ni-reveal. Sabi niya, alam mo ba? Sabi niya ganun. Sabi niya, anak ko si ano, ganun siya. Nagulat po ako. As in, siya nagulat po nagsabi talaga na anak ako. niya yung anak mo. Opo, siya po yung nagsabi. Paano niya alam? Ayun po, kasi yung mga, siyempre, common friends, ganyan. So, nagtaka sila. Wala kasi akong idea kasi lumayo ako nung time na yun eh. Kumbaga, lumayo ako dun sa lugar na kung saan marami akong kaibigan. Kumbaga, lumayo kami kasi nga parang may issue kami dun na bakit kami nagbalikan, ganito, ganyan. Tapos, bakit ko binalikan sa kabila ng parang niloko na nga ako ng partner ko, ganun. So, parang lumayo kami dun sa pinaka-barangay, ganun. So, wala akong balita sa mga usap-usapan nila. Wala kasi, kumbaga hindi ako updated sa mga hindi rin ako nakikipagkita sa Paano kanila. niya alam ganyan, na parang anak niya? Tinatanong kita. Ayun nga po, kasi usap-usapan daw nila ng mga kaibigan namin, ganito, ganyan. Kasi bakit daw, nung nagbalikan kami ng partner ko, bakit bigla daw nilang nalaman na buntis ako? Nalaman nilang So buntis yun lang ako. ang basihan niya. Opo, yun ang basihan So niya. ang basihan niya ay yung timeline na nag one night stand kayo, Kasi yung tapos buntis ka na, parang ganon. Opo. Nung nalaman daw kasi nila nagbalikan kami ng partner ko, tapos isang araw na lang din, nalaman nilang buntis ako. Tapos binilang nila yung buwan, ganito, ganyan. Kasi ganyan, nanganak kasi ako December kasi yun eh. So parang tugma daw, ganito, ganyan. Pero wala po talaga akong idea. So yun na nga po, magkausap na kami. Tapos nagulat ako, as in talagang reaction ko talaga is nagulat. Sabi ko, Sabi ko, bakit? Sabi ko, paano mo nasabi? Kasi ganito daw, binilang daw niya ang buwan, tapos usap-usapan daw ng ganito, na baka araw anak niya, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, yun lang, sabi ko, oo daw, kasi kung April daw kami nagbalikan ng partner ko, then doon ako nabuntis, dapat daw, January ako manganganak, kasi first month pa lang ng Well, year. ganito honey, ganito Alam mo naman kasi na posibleng siya yung tatay. Alam mo yan, nadulas ka na kayo na sa unahan ng kwento natin eh. Pero hindi ko po talaga naisip yung Papa Jackson. Imposibleng, ano ba naman yan? Alam mo yun. Pwede ba tayo mag-usap ngayon na, kakasabi mo nga diba, nag-delay ka kanina, ikaw nagkwento nga eh. Pero ang alam ko lang po kasi nun, buntis ako. Ang tatay ng anak ko, yung kasama ko na that time. Di ba sabi mo, ang bilis ko naman na-delay? Ibig sabihin, that alone, na naisip mo yun, oh my God. Gagawin mo akong tanga. Yung
I mean, yung partner ko po, hindi niya na po naisip yun na bakit ang bilis kong nabuntis. Hindi Kasi parang pinag-usapan yung partner sobra mo. na po. Pinapansin ko lang to kasi parang nagtataka ka na possibility iba ang tatay ng pangalawang anak mo. Yun lang yung pinapansin ko. Opo, pero that time po kasi parang wala, hindi ko po alam kasi parang wala akong idea sa ganun Alam eh. mo, Na alam parang mong possibility yon. Yun ang pinupunto ko, alam mong posible yon. posible po pa talaga. Ikaw nga nagsabi kanina, di ba ikaw nagkwento, bakit ba ako high pitch? Di ba ikaw Okay nagkwento po. kanina, nagtaka ka na delay ka kaagad, bagong balikan kayo ng mister mo? Okay po. Di ba sa'yo nang galing? Opo. Ilang beses ba kayo may nangyari niyan? One time lang. Kaya nagtataka ako One kung time bakit- lang? Kung one time. Opo, one time lang. Sure ka? Yes po. Okay yes. naman. Okay naman. Okay naman. Natanong ko lang, tanong mga to. Okay. Papa Jackson naman eh. Ako po. alam niyo po, pinatay ko aircon ko kasi nagigilig ako. Sige Tapos na mamaya na yun, naiinitan tuloy na ako. natin. Okay. Tapos, Po. Tapos, ay di po, nung nanganak na kasi ako noon, parang doon na ako nagkaroon ng lakas na pumunta sa mga kaibigan ko kasi parang feeling ko naman okay na sa kanila eh. Kasi kung tutuusin po talaga, ayaw nila doon sa partner ko. Kasi alam nilang nilaloko o ganun. So parang TNJ kasi ako ng mga time na yun eh. So yun. Pumunta kami sa isang ano ba yun? Binyag kasi yun eh, or birthday ata yun. So pumunta kami doon sa isang birthday ng kaibigan ko. Then pumunta rin pala siya noong time na yun. Kwento na lang po niya na nag-usap na kami nung ito na po yung nagkaroon kami ng conversation ulit. Tapos sabi niya sa akin, nakita ko yung, alam mo ba na pumunta ako ng birthday ni ganito. Sabi ko, ha? Sabi ko, sino? Kasi matagal na po yun eh. So parang nakalimutan ko na. Tapos pinaliwanag niya. Sabi ko, okay. Sabi ko po, ando doon ka rin pala. Sabi niya, oo, pero parang umalis ka rin agad. Sabi ko, tapos sabi niya, nakita ko yung anak, nakita ko yung baby mo. Sabi ko, ganun. Sabi ko, tapos sabi niya, mo? Gumanon ka? Opo, sabi ko, okay. Sabi ko sa kanya. Tapos, kasi parang pinapakinggan ko po yung kwento niya. Kasi nga, binigla niya po kasi ako doon sa sinabi niya na, anak, yung bunso, gano'n siya. Kaya parang, wala na akong masabi noon. Tapos, kinakwento niya na nakita raw niya ng baby, ganyan. Tapos sabi niya, iba daw yung pakiramdam niya. Alam mo yung mga ganong term. Tapos sabi ko, parang nagugulat kasi ako sa mga nalalaman ko sa kanya. Tapos sabi ko sa sarili ko, bakit? Parang ang dami kong tanong na hindi ko talaga ano. Tapos sabi ko, kaya pala, sabi ko, nung time na yun, siguro, kaya hindi siya nawala kasi talagang merong talagang purpose talaga na ganun. Pero hindi ko pa Nung ganon, may purpose na ano. Ayusin mo, may purpose na? Parang kaya po hindi po nawala yung baby ko noong time na nag-attempt ako na ialis siya kasi darating siguro yung panahon na malalaman ko yung totoo ganito na hindi pala iisang tatay ng anak ko, yung mga ganun po. Ano ba ang estado ngayon? Ano na ba? Nag-DNA test na ba? Ganun? Wala po kasi nandito pa po ako sa ano eh. Ba't mo ako tinawagan niyo? Ano ang Saudi po. point ng usapan natin? Ayun po, tanungin ko lang kung saka, kasi ang gusto niya po kasi mangyari pag uwi ko is mag-usap kami about doon sa bata kasi talagang pinipilit niya na anak daw niya. Yung tatay ng unang anak mo, na posibleng tatay ng pangalawang anak mo, nag-uusap pa kayo? Wala na po. Pero kayo, Wala na. okay, anong tanong mo sa akin? Ayun po, yung tanong ko po is, kung sakali po na anak niya yung bunso ko, deserve ba ng anak ko malaman yun? And yung lalaki naman, dapat din ba na pagbigyan ko siya na mag-usap kami? Kasi base po sa conversation namin ngayon, parang hindi ko rin kasi gusto siya. I mean,
Oo, gusto ko siyang, ano bang tawag dun? Ay, may mood kasi siya eh. Parang hindi kami magkakasundo. Ganon. Ano ba? Yung tanong ko yun po, deserve po ba ng anak ko na malaman yung totoo? Kasi kung sakali po kasi na mag-usap kami, ang gusto talaga niya is, ang kiling niya anak ko, ganun. Hindi ko po alam kung ano yung bagay. Ayun po yung tinawag ko po. Hindi ko po alam ano po bang dapat kong gawin. Dapat ba na malaman ng anak ko or pabayaan ko na lang? Pero gusto niya kasi talaga na mag-usap kami. Tapos gusto niya rin na ipaalam sa bata. Ganun. Okay, ganito ano. As we speak tonight, habang nag-uusap tayo ngayon, hindi ka sure kung anak niya o hindi. Tama? Opo. As we speak Pero tonight, yung, wait lang. As we speak tonight, hindi nyo alam kung sure na anak niya yan o hindi. Tama? opo. Pero yun nga po, base po kasi sa kwento, parang pinagdugtong-dugtong ko kasi yung buwan. Parang may possible po kasi, pero and hindi ko din po kasi talaga sure kung ano po yung gagawin ko. Ulitin natin. As we speak tonight, hindi ka sure kung anak niya o hindi. In short, hindi ka sure kung sino ang totoong tatay ng anak mo o hindi. Tama, mali? Yes po. Kasi kung ang tanong mo kung dapat may paalam sa anak mo, ipaalam mo sa anak mo pag sure ka na. So anong unang gagawin mo? Pa-DNA test ka. Mahal po eh. Hindi mahal. Hindi mahal. Kaya mo yan, pag-iipunan mo yan. Now, halimbawa, dumating yung punto na malaman mong siya yung tatay. Ang tanong dyan, kung ipapaalam mo sa anak mo, tama? Yes po. Dapat. Alangan naman na hindi. Dapat ipaalam mo. Diba? Okay po. Dapat ipaalam mo. Kasi karapatan ng batang malaman niya kung sino tatay niya. So ipapaalam mo yan sa anak mo at ipapaalam mo yan doon sa tumayong tatay ng anak mo na hindi niya anak yung pangalawang bata. Kailangan pa ba? Wala Of naman course! connection. Of course! Of course. Of course. Dapat. Dapat. Hindi ko na po alam kung nasaan siya eh. Well, hindi ko sinabing agad-agad. Pero kailangan mong sabihin. Pero wala na kasi akong balak alamin kung nasaan siya. Kasi siya nga kinalimutan niya yung mga anak niya. Hindi yun ang point ko. I mean, No? Hindi mo para hanapin. Pero pag dumating yung pagkakataon, kasi maiksi lang ang buhay, maliit lang ang mundo. Paano kung one day, di ba? Paano kung one day may isip niyang may anak siya. Nakakapikon dahil pabayaan. Di ba? Pero pag one day, magkaroon siya ng puwang ulit sa buhay ng mga anak mo, kailangan alam niyang, kung sakasakali lang, no? Kailangan malaman niya na isa lang ang anak niya sa dalawang anak na kinilala niya. Hindi option yun. Kailangan bang itanong mo yan kung dapat malaman ng bata? Ang problema kasi sa'yo, ang problema sa'yo, honey, gusto mo kasi na ikaw lang yung malinis sa kwento mo. Yun ang problema dito. Gusto mo na malinis ka sa kwento mo, kaya option mo na wag sabihin. Kasi nga, meron kang option na wag nang ipaalam para ano man mangyari, ikaw yung malinis. Tanungin kita. Ikaw ba hindi ka interesadong malaman kung sino tatay ng totoong anak mo?
Siyempre gusto ko din naman po. Ang Kasi akin lang po ako kasi parang naniniwala ako na kahit di magpa-DNA test, parang alam mo kung sino yung tatay. Kasi ba, kung i-analyze ko yung kwento mo, alam mo, nagtaka ka nga na nabuntis ka kaagad eh. So alam mo na pa pwedeng yung timeline. Alam nga naman mas alam pa nung lalaki ito. Kasi yung lalaki nagbilang, di ba? opo. Alam Pero mo, kasi wag tayo nung wait lang, wag tayong maglokohan na parang clueless ka na. Hala, siya pala yung tatay? Alam mo, wag tayong maglokohan sa alam mo yan. hindi parang nung ano na lang po kasi, Papa Jackson, nung time na nag-uusap na kami tapos parang dun ko na lang din po na-realize na ayun yung buwan kasi parang dun kami nagkasundo na siguro nga. Pero kasi ang Hindi. tanong ko Na, na, kasi na, na, ha? kung Teka, talagang bago, hindi tayo uusad dito ng yan ang sinasabi mo sa akin. Hindi ako kahit kailan maniniwala sa'yo na wala kang kahit katiting na clue na pwedeng siya yung tatay. Huwag mo akong papaniwalain, honey, na parang gulat ka na, ay nagkasundo kami kasi binilang. Hindi ka nagbilang? Ikaw yung nagbuntis? Diyos ko sa lahat naman ng babulahin mo, sinama mo pa ako. hindi naman po. Alam mo yon. Hindi, wag mo ako papaniwalain na parang gulat na gulat ka. Alam mo yon. Hindi parang nalaman ko na nga lang din po nung nag-uusap na nga po kami. Kasi Hindi, that time hindi. talaga is, Hindi. Hindi ako maniniwala dyan. oh, Ikaw ang nagsabi kanina, nagtaka ka, di ba, na-delay ka kaagad. Ikaw nagsabi, di ba? Gusto mo rewind ko? Sabi mo, hala, ang bilis naman na na-delay ako. Hindi mo sasabihin yon kung hindi mo iniisip na may possibility na ang tatay ng anak mo, kung bakit ka na-delay, ayun, naka one night stand mo. Yun yon. May idea ka niyan. Ang kailangan ngayon ma-confirm. Yun ang kailangan ma-confirm. Pa-DNA test ka. Imposible yung lalaki marunong magbilang tapos ikaw hindi. Ano ba yan? okay Ngayon, po. ganito. Total, kiniklaim niya anak niya. Sa kanya ka humingi ng papa-DNA test. 15,000 meron naman. 12, actually, 12,000 meron yata eh. Ang alam mo kasi mahal talaga yun. Mga 12,000 meron. Mura lang pala. Mga ganun. Kahit ako na lang. Hindi eh. Hingin mo. Parang ano. O, ganito gawin mo. Total, kiniklaim mo na pa pwede ikaw tatay nito. Bigay mo sa akin ng 15,000. Papa-DNA test ako. O, pag hindi ikaw tatay, babalik ko sa yung 15,000. Pag ikaw tatay, di at least ikaw nagbayad. Ganun. Pwede yun, di ba? Opo. Pwede yun. Pwede mo hingiin sa kanya. O, sige. Kung gusto mo talaga malaman na ikaw tatay, o, pahingi ka ng 15K pa DNA test. Pero po kasi Papa Jackson, parang hindi ko naman po kasi sa kanya nakikita na parang totoo ba na It does not matter. magkakaamusta Excuse me, na honey. Excuse me. Walang kinalaman yung mga bagay na nakikita mo't hindi sa katotohanan kung siya ang tatay o hindi. Wala tayong pakialam sa mga yan. Ang kailangan mong malaman dito, yung katotohanan kung siya ang tatay o hindi. Kahit ano pa nakikita mo, kahit hindi ko alam kung ano pa nakikita mo diyan, kahit ano pa 'yan. okay po. Naniniwala kung alam mo na ang possibility na ikaw siya yung tatay niyan. Okay po. Alam mo 'yan. Huwag tayong maglokohan na para kunyari takanta ka. Ikaw nagkwento kanina eh. The fact na nasabi mo yan na nagtaka po ako kasi ang bilis ko na-delay. Ibig sabihin, alam mo na posibleng tayo sa yung tatay. Nung kinausap ka niya, doon lang na siguro naging na-concretize na lang na, oo nga no. So para makasiguro ka, hindi naman pwedeng haka-haka lang ang lahat. Tama? Opo. O di magpa-DNA test. Mga ganun, mga 15,000 meron na yan. Sige.
Sige Gusto po, mo, gusto pag-uwi mo, ko. gusto mo pag-ambag-ambagan namin ngayong gabi. Hala, hindi na po, okey Buti na ako. naman. Wala kami sa mood mag-ambag tonight. Okay. Opo, Mm, buti naman. opo. Gano'n na lang po siguro, talagang yun na lang yung ano, kung Mm. anak i-anak niya, kung hindi, eh di okey lang din, 'di ba? At least nalaman ko din po yung totoo. Ngayon, pag And nalaman mong siya yung kaya tatay, ipabi mo sa anak mo. Ganito, honey. Siyempre, bata pa yan, di ba? 7 lang yan, tama? opo, opo, opo. Siyempre, kinalakhan na niya na may kilala siyang tatay. Alam na niya na yung kuya ko. Babae, lalaki ba yung panganay Opo, mo? yun yung lalaki po. Lalaki parehas? Lalaking babae. Babae yung bunso? Opo. So siguro alam na niya na yung kuya ko, tsaka ako, isa lang tatay. Siyempre, kailangan mong ipaliwanag sa bata. Well, sa part na yan, ikaw na magde-decide niya kung dapat sabihin mo ba ngayon na 7 years old siya o sabihin mo pag medyo nag-mature ng kaunti para mas maintindihan ka niya. Nasa sayo na yan. Kasi ikaw makakapag-gauge, Ayun nga anak po mo yan eh. Pero hindi option na hindi mo sasabihin sa bata. Karapatan at kalayaan ng batang malaman yung totoong pagkatao niya. Hindi option na itago mo yan. Opo. Kasi yung lalaki din kasi na ano, yun din talaga yung gusto niya na sabihin dun sa bata. Sabi ko, kung sakali man, wag mo na ngayon kasi hindi Tama rin niya naman. maiintindihan. Tama naman. Sabi ko, sabi ko kung kailangan din naman niya malaman, sabi ko siguro pag once na maiintindihan niya na yung mga bagay-bagay. Kasi useless lang kung malalaman niya, tapos hindi rin naman niya alam kung ano nangyayari. Tapos malalaman ng anak kong panganay, mas may isip yun. Sabi ko, ayoko na magkagulo-gulo yung tingin nila sa sitwasyon. Sabi ko, wag na muna ngayon. Kung talagang willing ka na magpakaama sa anak ko, ay tinanong ko pala siya kung gusto ba niya maging okay kami dahil may batang involved. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ako kinontak kasi alam mo may bata? Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi naman, kahit naman walang bata, gusto ko na ituloy natin yung nagkakilala daw kami. Gusto raw niya na ituloy namin yun. Kasi, ayun, wala pa kasi siyang asawa until now. Then yun nga, wala siyang anak. Ganun, Ano ba plano mo? Maging kayo o hindi? Yun din po yung pinag-iisipan ko, Papa Jackson. Wag na, feeling ko kasi hindi mo parang- mahal. Ibig sabihin hindi mo mahal. Hindi kasi bigla siyang nawala eh. So wala kaming usapan. Hindi yun ang point. Ganon. Hindi mo mamahal eh. Dahil available siya, okay na, Ano ba? ganon. Hindi pa pwedeng ganon. Hindi din po. Opo, hindi rin. Oo. For now, ang usapan ninyo yung bata lang muna. So, kailan ka ba Opo, uuwi sakali ng po kasi- Pilipinas, honey? Next month. O yun, pwede na magpa-DNA test kayo. Opo. Baka magtalik na naman kayo, ha? Hindi. Ano yun? Parang may doon na, parang may pag-aalangan ka. Hindi, usap muna po. Tapos talik? Anak ng pusa talaga kahit kailan, no? Usap muna, Papa Jackson. Tapos pag okay na yung usapan namin, kain kami gano'n na restaurant. Doon sa maraming yung maraming salamin gano'n. Ganun po. Bahala kayo, malalaki na kayo. Hindi ko para ituro sa inyo. Bahala kayo. Ang point ko lang dito, yung bata, na yun ang primary concern dito. Alam mo, tawag nito, honey, no? Hindi ko alam kung dapat natin kino-comment dito, pero isang magandang bagay, no? Isang magandang bagay na hindi tinatakbuhan yung possibility na po pwedeng siya yung tatay. Siya pa nga nag-volunteer nung, di ba? Gets mo? Opo. So, magpa-DNA test ka. Siguro po yun na lang talaga yung way para sa maayos na sitwasyon po. Ganun. Ayun po. Kakausapin ko din po siya pag uwi ko para at least dalawa kami. Para malaman din niya kung talagang Well, yun, Kasi kailangan that's din po the talaga, first diba? order of the day, ha? Yung Yes po. malaman yung pagkatao ng bata. Yes po. Kasi kailangan din po siya doon eh. So kailangan talaga na
na ano, nandun siya, Dapat. gano'n. Kasi siyempre sa kanya kukunin yung Opo, DNA, di ba? Yung sample, di opo, ba? Oo. Taka ano, please yes lang, po. honey, ha? Ikalma muna ang Kifify, ha? Wala nga po, eh, 3 years na nga po, eh. So, Hindi pa nagkita kayo, kalmadong-kalmado na di po ba? 'to. Oo, pag nagkita kayo, di ba? Ano ko ay yung bata mo Yung bata muna, unahin. yung bata muna. Gets? Opo, thank you Papa Jackson. Well, balitaan mo kami kasi chismoso kami, ha? Sige po, tatawag po ulit ako pag once po na maging ano na, okey na po yung Ulitin ano ko, namin, ha? Pag usapan. nagkita kayo, ang first order and the most important order of the day is to have the kid tested for DNA. Okay? Ngayon, hindi ko alam. Itanong mo yung Opo, DNA tayo, yung testing center, kung kasi syempre, minor de edad, no? Kung dapat bang ipaalam sa bata na kinukuhanan siya ng specimen para yung nakakaalam niyo yung testing center na yan. Kasi ikaw naman magulang, so ikaw naman ang guardian. At any rate, kung okey malaman po. mo siya yung tatay, di ba? Kung malaman mo siya yung tatay, then ikaw na mag-decide kung paano mo sabihin sa bata. Pero ikaw dapat ang magsabi sa bata. Hindi siya. Yes po, Kasi opo. hindi siya kilala ng Yes bata. po. Oo nga po, gusto nga po niyang puntahan. Sabi No, ko, that's wrong. "Wag." That's wrong. Kasi hindi ka naman opo, sabi ko, "Wag kasi magugulat at magtatanong sino ka, eh, hindi ka naman nila nakikita. I mean, hindi ka nila kilala." Sabi ko, "So, wag muna." Sabi ko, "Antayin mo ko na makauwi at ako tayong dalawa ang gagawa ng hakbang." Sabi ko, "Hindi lang Nako. ikaw." Sabi ko sa kanya. Gagawa ng... Hakbang, I mean way. Baka iba gawin. Opo. Baka Si iba Papa gawin Jackson nyo, ha? naman, eh. Hmm. Hindi po. Mag-a-update po ako sa inyo. Tatawag po ulit ako pag okey na kami. I mean kung ano pong result. Sige. Mukhang exciting yan. Opo. Ay, Oo ano nga ha? po, eh. Teka lang, okay na. Tawag nito mamaya, ay hindi, next week pala, mga 10 days from now, ha? Bago magtapos ang Mayo, i-download mo yung Opo. ano ha, yung padala story, ha? Ay, yes po, yes po. Oo nga po, narinig Yung ko nga po kanina, ha? kanina nung Wala pa, bago hindi po hindi pa available yes po. ngayon, mga before end of May pa yata. Parang I-announce ko naman. Kasi oo, baka hindi parang na, mas okey siya opo. okay? Parang Support, mas okey siya opo kasi parang support nyo sa akin yan. yes po. Okay? Anyways, maraming salamat sa pagtawag, honey, Oh, ha? thank you po, Papa Jackson. Mag-ingat Thank ka you po dyan, sa ha? advice. Thank you. Ay, thank you po. Kayo Bye-bye. din po mag-iingat. Thank you.